Biktima ka din ba ng character assassination, panlalait, at social media humiliation gaya nito? Bakit kaya may mga tao na imbis na mag-rebat at sumagot ng maayos sa isang presentation, mas pinipili nila ang manlait, manghamak, at mag-character assassination? Ang sagot, simple lang. Kapag mahina ang sagot sa kanilang argumento o ng kanilang argumento, ang tao ang ginagawa nilang target. Hindi lahat ay handang sumagot sa academic level. Kapag ang isang argumento ay mayroong structure, may sources, at may malinaw na logic, kailangan din ng parehong level ng pag-iisip para ito ay sagutin. Kung wala nito, mas madaling ilihis ang usapan mula sa issue papunta sa personalidad ng nagsasalita. Sa psychology, may paliwanag din ito. Madalas ito ay dahil sa tinatawag na cognitive dissonance, yung banggaan ng pinaniniwalaan nila at ng bagong impormasyon na narinig nila. Dahil dito, uncomfortable sila at imbis na i-evaluate ang argumento, mas pinipili nilang i-attack ang nagsasalita para maibsan ang kanilang tension. Minsan din, may insecurity o fragile ego. Kapag hindi matibay ang foundation ng paniniwala, mas nagiging defensive ang response at ang defense nagiging attack. Dagdag pa rito, kapag ang belief ay naging bahagi na ng identity ng isang tao, ang pag-challenge dito ay parang personal attack na rin sa kanila. Kaya ang sagot, nagiging personal, hindi na objective. At syempre, hindi rin natin maikakaila na may mga tao na kulang sa training sa maayos na argumentation. Kaya, kapag wala silang maibigay na solid na sagot, napapalitan ito ng pang-iinsulto. Pero malinaw ang prinsipyo natin, hindi natin kailangan bumaba sa ganoong level. Ang focus natin ay hindi ang manalo sa debate, kundi maipakita ang katotohanan sa tamang paraan. Sagutin ang argumento, hindi ang tao. Panatilihin ang respeto kahit hindi kayo magkasundo. Sapagkat sa huli, hindi paramihan ng lait ang sukatan ng tama, kundi ang bigat ng katotohanan na dala mo. Kaya kung may mag-attack ng personal, hayaan mo, hindi yan sagot. Iyon ay pag-iwas sa tunay na usapan. Manatili tayong malinaw, manatili tayong maayos, at higit sa lahat, manatili tayong totoo.